Minsan nang may nagtanong sa atin na interesadong magkambing kung ilan daw yung todo o yung pinakamaraming na produce ko na kambing dito sa farm o yung pinakamaraming bilang na kambing dito sa farm na naranasan ko. Ayan. So para sagutin yung tanong na yun, umabot ako ng mga 35 to 38. So halos mag 440 na yung kambing na alaga ko dito nun. At paano ko nga ba siya na parami ng ganon. So syempre, nagumpisa tayo sa native, isang native na barako, tapos anim na inahin. Yan talaga yung pinagumpisahan ko noon. Tapos inalis ko yung hermaphrodite o yung tomboy na kambing. Meron po noon. May topic ako noon. Pwede nyong tingnan na lang. Pero inalis ko yon para mas mabilis ako makapagparami at mga naktagad yung mga inahin kong kambing. At sa gayon nga nabuntis sila agad. Medyo bumagal lang dahil yung palang aking barako ay may kapatid na isa doon sa kanyang mga asawa. So hindi rin yung maganda. Natalakay ko rin yung topic na yon tungkol sa inbreeding. Yan, iba naman yon. Tapos yun nga, syempre habang tumatagal nagkakaroon sila ng anak. At hindi ko agad pinapalitan yung barako. So pag nanganganak siya, nakakabenta ako nun. Kapag tayo ay nakakabenta, ang ginagawa natin, ibinibili natin ng panibagong inahin. Okay, so nung mga siguro before mag-pandemic nun, nakabili ako tsaka after ng pandemic yan sa Batangas. So ang binili ko pa rin ay native pa rin, pero parang may ano siya may lamang yung native pero may konti siyang upgrade na lahi. Ayan, tas nung nakabili ako nun ay nag-produce ulit siya na magaganda at mas malalaking anak na sa dati ko pa ring barako na native pa rin. So hanggang sa dumami sila ng dumami at darating yung panahon dyan na hindi na pwedeng sampahan ni barako mo yung mga kambing. Kaya naman dumating na to si Walter. Nakabili tayo nito after ng pandemic. Ayan, nakabili tayo ng may lahing Anglo-Nubian at nakapagpalaki tayo ng lahi. Ngayon dahil bago yung barako natin, pwede niyang asawahin lahat nung ating kambing na nasa farm. Dun dumami talaga ng husto ng ating mga kambing at nakakapagpalaki tayo ng lahi. Ngayon, sa pagdami ng kambing ay may kasama o kaakibat yun na problema. Syempre, sa pagdami ng kambing lalakasan kami ng pagkain at titindi mas lalo ang iyong labor sa farm. Yan, darating sa punto yan na kailangan mo na ng kasama sa farm na magpakain. Kaya naman naisipan namin na bawasan. So yung mga lalaki na mga barakong kambing natin ay binenta natin at ang ating iniwan dito sa farm ay puro babae. At yan nga, sa pagbebenta natin ng iba't ibang mga kambing ay nagkaroon na tayo ng yung barako ayun si Big. Lapit tayo doon. Yun ay may lahi na siyang Bower. Yan, dito nga pala ako nagpapastol sa ating looban. Nandito na ako sa third level o layer. So, nasa outer part na ako ng aming pastulan dahil ngayon po ay tag-araw na. Papasok na yung tag-araw. Ayan. So ngayon, itong pinabago natin barako, si Big. Bata pa siya. Siya ay nasa ilang months ba to? Siguro going 14 months. Yan. So malaki na siya kaagad. So ngayon mas malaki pa rin naman yung aking inahin na Anglo-Nubian dahil syempre may edad na yon. May edad na ng konti. At siya ay paumpisa pa lang na mag-enjoy dito sa farm. So medyo nanibago siya kasi na homesick. Syempre galing siya sa kanyang dating tirahan. Mas ngayon nanibago. At hindi ko pa siya binibigyan ng vitamins ngayon. Ngayon bago matapos ang February, injectan ko siya ng vitamins. So ganun, kumonti uli ang kambing natin sa kadahilanan na sadyang binawasan natin yung ating mga alaga dahil iniiwasan natin na kapusin sila sa pagkain. Kasi kapag ang kambing mo ay nagkulang ka sa pagkain, lahat sila ay apektado. So hindi lang ilang kambing, hindi lang isa, hindi lang dalawa, lahat yan apektado kasi maghahati-hati sila sa pagkain na yun. So kung makita nyo doon sa unang part, ubos na, ayun ubos ng natin, mga pagkain natin doon. Dito ay inuubos natin ng mga nasa baba na pagkain bago natin ikumpay yung mga nasa taas. Ayan, marami pa tayo
nalilinis yan tuwing tag-araw. At hindi sa dami ng kambing basihan ngayon ng ating paglago, kundi sa quality. Yan, hahanap tayo ng mga ways na para may pakita sa inyo yung quality ng kambing na mabilis lumaki at mabilis maibenta. Okay, so ang target natin ngayon wala pang 6 months ay naibebenta na natin ang ating mga alaga para sa mabilis na profit at mabilis na paglago ng farm. So makakabili ka ulit ng mga farm inputs, may mga kailangan mo sa farm, at nang sa ganun ay mas magiging healthy pa o mas magkakaroon ka pa ng magagandang pastulan nila. Yan, gaya ng pagkakaroon ng bakod. Yan. Ngayon tsachika tayo sa dito sa RangeNet, pero dahil nga nakakabenta-benta tayo ng kambing, makakabili na rin tayo ng mga cyclone wire, o kaya pwede naman na steel matting kung mas maganda yung ating kita, kasi mas matibay, mas okay. Okay, so ngayon naman hapon yung mamaya isisilong ko na rin ang ating mga alaga. Ito bago rin to, sipon galing sa Alfonso, Cavite. Ayun si So, yung isa sa malayo. Okay, so yan ang ating mga bagong alaga, at abangan nyo syempre, pararamihin natin ng pararamihin ang ating mga alaga hanggang sa tayo ay mag-abot ng 100 goats dito. Okay, so gusto ko talagang paabotin ng 100 goats dito dahil sabi ni Doc sa akin, ni Doc Costa, kaya daw sa lugar ko na mag-alaga na 100 kambing kung meron akong na buwelo o na itanim na pagkain nila. So forage plants, mga madre de agua, indigo fera, tapos yung mga napier, ang tinanim ko na napier ay yung yung pakchong napier, patchong, yan, para malalaki, 10 feet yung taas, at mas marami akong may bibigay sa akin mga alaga. Okay, yun lang, tamang kwentuhan lang tayo. Yan, tapos sa susunod na videos ipapakita ko naman sa inyo yung ibang lugar nila na pinagpapastulan ko kapag nalinis na namin to. Yan, maaring makita nyo rin sa mga susunod kong video na linis na to, dahil mabilis talagang kumain ng mga kambing, lalo ngayon tag-araw, mas nauunahan nila yung mga halaman. Okay, so ganun lang. Salamat muli sa inyong tiwala at suporta. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel na Teacher Farmer Ali sa YouTube, at meron po akong Facebook page na, Kambingan ni Ali Boy. Okay, so salamat muli. At happy goat racing sa inyo lahat. At huwag niyong kakalimutan na syempre alagaan din ang inyong mga sarili. Okay, hindi lamang kambing inalagaan, dahil ang farmer, kapag yan hindi mo inalagaan ang katawan mo, hindi ka makakapagpastol, hindi ka makakapagtanim. Diba? Yun lang. Lalo't umiinit ng panahon, palakasin yung inyong resistensya. Nasa ganun kaya nyo makipagsabayan sa pabago-bagong klima. Okay, so salamat muli. Bye bye.